nalaman nyo na gagawa kayong dalawa ulit ng pelikula? Nag-uusap tayo, di ba? Parang minsan nagtatanungan kami, ano gawa tayong movie, pero ano nga bang reaction ko? Parang pilanin naman natin ito. Yung comeback, tulad nga sabi namin kanina, gustong-gusto natin gawin. Kaming dalawa yung, kailan kaya? Ano kayang pelikula? Tapos may mag-offer, tapos hindi matutuloy kasi may mga schedule problems. Itong kila Tonet na pelikula na 2018 pa natin pinaplano, nag-meeting na kami, nag-evolve na siya na nag-evolve. Nandun yung willingness namin talagang gumawa ng pelikula. Tamang material lang talaga at tamang panahon. Kaya itong nangyari ngayon, parang nag-align lang talaga yung universe na pati play date na hindi namin inaasahan. Never namin na isip na saktong Valentine's kami mapapalabas at binigay ng Diyos sa amin. I think yun yung magandang kasabihan na you just have to prepare yourself for the opportunity when it comes. So yun lang yung nangyari sa aming lahat. Trabaho lang kami ng trabaho at nag-landing lang yung mga tamang elemento kaya nandito kami sa harapan ng movie. Ako feeling ko parang nasagutin yung prayers ko dahil sabi ko kung gagawa ako ng movie ulit na may nakatrabaho ko dati, syempre gusto ko si Marvin kasi alam ko yung tandem namin alam ko yung kung paano namin lalaroin yung mga eksena, di ba? Pero parang hindi pa ako sure dati ano nga kaya ang storya na suswak sa amin sa ngayon na mapipil pa rin nila na noong pa ito magkatrabaho talaga, iba talaga sila. Parang ganun. And yun yung nangyari ngayon. So, answer yun ang nasulat at nagawa ng Project 8. Kaya! Tama siya. Andun yung kilig, andun yung tama, pero may lalim. So, matatawa kayo, makikilig kayo, at ang dami ng matututunan at realization sa dulo. So, answered prayer pala to. Yes! Dream syempre, project ang tawag namin lahat dito. At dream come true ito. Diba? Yung GC namin pangalan Dream Project. Anyways, congratulations. Thank Nice you, seeing Romel. you. Thank you, Romel. Pasa mo na kay Kate Agahar of Random Republica. Kate? Hi, thank you, MJ. My question is for Direct JP. Na-mention mo kanina na pinapanood mo na sila before and matagal din sila hindi nagkasama on screen. So, kumusta sila sa set and dun sa performance nila sa set? Kapag meron akong nakaka-work na actors na mas matagal na sa akin sa industry, doon talaga yung kamay. Parang, syempre, baguhan ka, mas bata ka, ganyan. Pero never ko yun na-feel sa mga nakatrabaho ko, lalo na kina Marvin and Jolina. Sobrang dali nilang i-direct. Parang may mga ipapagawa ko sa kanila, tapos yung gagawin nila, mas higit pa doon sa ina-expect ko. So sobrang ang saya nilang makatrabaho. Like may isang eksena, I think yung parang tatanungin siya si Seth, tatanungin si Joy, parang nagsiselos ka ba? Tapos parang sabi ko kay Miss Jolens, parang taasan yung sagot. Oo. Tapos yung binigay niya, higit pa dun sa, mas mataas pa dun sa ina-expect kong mataas. So gano'n, sobrang saya nilang katrabaho. Parang yung material, parang blank canvas, kumbaga, parang gano'n. So, Thank you. Thank you, Kate. Pasa mo sa likod mo na. Si Bix Buzz, tapos after ni Bix, si Nikki Wang. Go, Bix! Hi, hello, congratulations. Bali ang tanong ko para kala Marvin and Julina, paano kayo nagbabate kapag nagkakaroon ng tampuhan at sino yung unang humihingi ng sorry? Ano to, yung dati maraming tampuhan, pero ngayon wala nang gano'n, ano? Tatanda na namin. Nakakahiya na po. Kung may ganun pa kami sa set, nahiya naman kami sa director. Yung noon daw. Noon po, maraming ganun nangyari. Since mga 17 years old kami noon. Si Jolina ay sobrang matampuhin. Pero ang dali-dali rin niyang pasayahin. Kaya alam ko pag nag-sorry na ako, mai-in love na siya sa akin. Ano masasabi mo doon? Hindi, ako talaga, meron ako... Yun na po, tapos na po. Let me talk. Hindi, yung sa amin dati, meron kami naging away dati sa
Loves kita, okay ka lang. Sa Baguio yun. Tapos sabi ni Direk Jerry sa amin, huwag mag-usap muna kayo dyan. Tapos hindi ko talaga siya pinapasin. Tapos meron siyang ginawa na, hindi ko nasasabi, pero yung ngiti, may ngiti siyang ginawa na sige nakabati na tayo. Kasi parang meron siyang, may cute sa kanya na napapahappy na ako. Charming talaga. Sige nga, paano nga yung ganun ngiti? Kinikilig. Di na yun. Ang mura, di ba? Hindi kailangan ng flowers and chocolates. Ang sarap patawanin ni Jolie. Thank you, Vix. Maraming salamat. Let's go to Nikki Wang. Nikki Wang of the Manila Standard. Thank you. Medyo nalungkot ako na na MU lang pala si Marvin tsaka si Jolina. Okay ka Na hindi naman kayo po. ex-lovers. But anyway, I wanted to know kasi 'di ba ang last project nyo na movie ay yung Italy, tama? And then last na TV is Flor de Liza. Yung soap, yes po. Yeah. Pero throughout the years na hindi kayo magkasama, how were you able to keep the connection? Ako, minsan, text, kamusta, or matagal din na parang walang kwentuhan. Tapos one time... Beeper. Binibip ko Hindi, siya. nung big noon, love din pa tayo. Kasi yung cellphone dati, si Marvin pa nagturo sa akin mag-text noon. Pero nung hindi na kami nagkaka-work, one time, nagkasabay tayo sa diba, sa EDSA. Tapos tumawag siya sa akin, so tumawag sa akin si Marvin. Tapos pagsagot ko, nandun pala siya sa likod ng sasakyan ko, tapos nag-iya siya mag-coffee. Tapos ang kwentuhan na kami, ganyan. Yung mga pag-ganun-ganun lang. Wala masyadong talagang magpaplano na lumabas, diba? Dahil nga, wala kaming matinding ginagawa yan. Malaya kami nakakapag-message at nakakapagtawagan. Nag-evolve yung friendship namin through the years. At ang sarap nga ngayon, umabot sa point na parang napaka-open na namin sa isa't isa at mas malalim na yung friendship namin. Nagkataon naman na may pelikulang ganito. Parang lahat lang talaga nag-align. So, hindi naging mahirap yung pagtatrabaho namin ulit kasi hindi kami naging strangers sa isa't isa. Alright. Thank you, Nikki. Let's pass the mic to John Milo. John Milo Severo from PhilippineStar.com. Wala na? Umalis na siya. Nakita ko siya kanina, no? Umalis na siya. Nag-CR siguro. Si MJ muna. MJ De Leon of Glitz. Hello. Siguro follow lang din sa question ni Nikki kanina na how you guys are still communicating and keeping the connection. Kanina kasi sabi niya din that you confirmed about the mutual understanding phase before pa. So is it easy or more difficult or awkward to project the kilig granting what you guys have before or what you guys have before? Ngayon, yung kilig ngayon, Yes. hindi wala talagang kahirap-hirap. Kasi nga, sa totoo lang, kaya parang may konti pang nakakatawa pag nagkakatingin na kami. Kasi parang ang petty na yung pinag-aawayan natin dati. Tapos parang ibang-iba yung relationship ngayon. Tapos yung trust siguro namin sa isa't isa, mas lumakas ngayon. Kaya natural na sa amin ng pag may magpapakilig, may papatol, or basta iba yung connection. It's the connection, I guess. Kaya hindi nakakailang na magpakilig. Siguro kung sa ibang artista na lalaki, yun baka nailang pa ako. Pero si Marvin yan kaya okay na kami. I think malaking factor yung material. Tamang-tama yung material sa edad na ginagawa namin ngayon at sa stage ng buhay namin ngayon. Hindi malayo dun sa pinagdadaanan namin. Parang yung pagiging parents kay Loisa. Pareho kaming magulang ngayon na may pinagdadaanan sa mga anak nila. May relationship na sensitive kung paano palalakihin or sasabihin ng mga bagay-bagay. Ang laking tulong kasi may characters kaming pinoportray pero dikit sa mga personal na buhay namin yung nangyayari. And at the same time, meron ding dikit dun sa mga pelikulang ginawa namin dati. So para siyang character na kabisado na namin pero in a different stage ng buhay namin. Na parang totoo sa pagkatao namin ngayon. Kaya nanggaling yung kilig dun sa characters ng pelikula.
Thank you. Thank you, MJ. Pass mo na kay Naz ng Pelikula Mania. Naz? Kay Loisa, ano yung mga na-observe and natutunan mo kay Jolina and Marvin while working with them? So, sobra po talaga akong kinabahan nung first day po namin. As in, grabeng kaba po talaga yung naramdaman ko. As in, pinapawisan po ako kahit malamig naman. Ganong level po talaga. Kasi pinanood ko po talaga yung pelikula nila. Tapos habang pinapanood ko, iniisip ko na hala, sila yung mga magulang ko na gagawin ko tong film na XX Lover. So, sobra akong kinikilig talaga. At hindi talaga malayo sa mga dati pong karakter yung ginawa nila. Kaya sobra po akong kinikilig po talaga at na-overwhelm. Kasi talagang isang malaking karangalan po talaga na makatrabaho po silang dalawa. Thank you, Naz. Let's proceed now to Albert Abelino, Chickenes. Na may ex din. Sareng. Did you play a role in terms of having your ex-gimmick cast join this movie? Parang pinakiusapan niyo rin ba sila? At least okay ka na. Naging conversation? Yun, pinag-uusapan namin sila. Dahil hindi namin sila kayang bayaran, kailangan namin silang pakiusapan. At ang dali naman nilang pakiusapan. Hindi kami nahirapan lahat. Nagtulong-tulong kami. Kasi sila Maylene, katrabaho na nila sa Uninvited. Si Juday, kakakita lang namin recently. Si Dom naman, kaibigan natin yan. Si G, na pinauwi pa namin mula sa Amerika para mabuo talaga at magkaroon ng madaming gimmick cast doon sa pelikula. So, pakiusapan. Pakiusapan para magkaroon ng masayang reunion doon sa Marjo. And so, parang naging ganun nga yung dating naming mga 90s gimmick. Suportahan kung sino may project, takbo lahat sa kanya para suportahan. So, naramdaman din namin yung suporta at pagmamahal nila sa amin dito sa film na ito. Thank you, Albert. Let's go now to versus. Siguro yung yung buong Malta na shooting para sa amin ay unforgettable dahil saglit na saglit lang siya. Tapos ako first time ko kasi mapunta doon. Tapos masaya pa ako sa project na pinunta ko. So memorable talaga siya. And maraming kami na-discover about Malta. Mga lugar doon na talagang bagay din dun sa eksena kung ano yung ginawa namin. And parang bitin nga bitin yung ilang araw lang na shooting days. At saka, yun, maganda siya talaga. And first time yatang mag-shooting doon, ng Pinoy movie. Sabihin, mga shooting doon, mga Jurassic Park, tapos yung, mga Game of Thrones, ayan, Munich, diba? Gladiator. Pag sila naniwala dyan, Lovers, diba? Pero totoo yun, doon talaga nila Yung production ng Gladiator na movie, sila rin yung production department namin. Kaya ganun ang leveling Jurassic, Gladiator, XX Lovers. Pangklase. Thank you! Congratulations sa inyo. So yung question ko ay para kay Loisa. So, syempre, naging matatak na sa puso natin yung love na Marvin and Jolina. Pero while working on this, ano yung natutunan mo while working with them and ano ang hindi mo makakalimutan? The experience yun. Ako mas na-appreciate ko pa talaga yung pagiging blessed. Ang blessed ko po pala talaga. Kasi ilang taon pa lang ako sa showbiz kasi parang feeling ko hirap na ako, pagod na ako, grabe na yung pinagdadaanan ko. Pero kung titignan ko po sila, yung pinagdaanan nila, dati, yung hirap po dati ng trabaho, kasi ngayon may cut-off na po ay ang mga artista, pero dati yung passion po talaga nila sa craft nila, talagang iba po talaga. At saka napansin ko rin po yan na close po talaga sila, mag-generation po dati nila Sir Dom, sila Miss Juday, sila Miss Maylene, nababalitaan ko po na talaga na solid po yung tropahan nila na nakaka-inspire na sana meron din akong ganun in the future na ganyan solid na tropa. Yun po. Alright. Thank you, Hannah.